Mahal na kapatid, sa mga nakaraan nating mga pagsamba ay pinag-aaralan natin kung paano magiging matatag ang samahan o ng mga magulang sa kanilang mga anak, sa mga anak, sa kanilang mga magulang, at ano ang susi o paraan para pagpalain ng Diyos ang ating pamilya, ang ating sambahayan. Sinimulan natin ang paksa na yan sa pag-alam sa pag-aaral tungkol sa kahalagahan ng pag-aasawa. Tapos ay sinundan yan ng pag-aaral natin tungkol sa tungkulin ng asawang lalaki, tungkulin ng asawang babae. At sa pagkakataong ito ay aalamin naman natin, pag-aaralan natin kung ano ang tungkulin ng mga anak. Lagi lang sana nating tatandaan, mga kapatid, kung ano ang itinuturo ng Biblia kung papaano magiging matatag ang isang sambahayan at mananatiling gayon. Kaya simulan natin ang ating pagtalakay sa katanungang paano mananatiling matatag ang isang pamilya o ang isang sambahayan. Basahin natin ang sagot, mga kapatid, dito sa Kawikaan sa 12, ang talata po ay 7. Ang masama ay inilulugmo at nawawala. Ngunit ang sambahayan ng matuwid ay tatayo. Paano po makapananatiling matatag ang isang sambahayan o ang isang pamilya? Ang sabi po sa talatang ating binasa, ang sambahayan ng matuwid ay tatayo o mananatili. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na mula sa mga magulang hanggang sa mga anak, sabihin pa natin hanggang sa mga apo, dapat ang lahat ay namumuhay ng matuwid. Sino po ba yung mga matuwid? Ang mga matuwid, mga kapatid, ay nabubuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Itinuro na po sa atin ang mga aral ng Diyos na dapat nating sundin at tuparin. Patuloy po sana na ang buhay natin ay nakabatay sa mga kalooban ng Diyos na ating tinanggap. Sa isang pamilya ay ang mga anak ay isa ring mahalagang sangkap. Kaya pag-aralan natin ano ang dapat na maging uri ng mga anak ng Diyos. Ang sagot ay nakasulat sa Awit 127, talatang 3. Narito, ang mga anak ay mana na mula sa Panginoon at ang bunga ng bahay bata ay kanyang gantimpala. Ano po ang dapat na maging uri ng mga anak ng Diyos? Ang sabi sa talata, ang mga anak ay mana mula sa Diyos. Paano po natin makikilala ang mga anak na mana mula sa Diyos? Basahin natin ang sagot sa Efeso sa 6:1 hanggang 3. Ganito po ang pahayag ni Apostol Pablo. Mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ganito ang pangako, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay dito sa lupa.
Paano po natin makikilala ang mga anak ng Diyos na mula sa Diyos, mana na mula sa Panginoon? Ang mga anak na mula sa Diyos o mana mula sa Diyos ay marunong makinig at gumalang, marunong sumunod sa kanilang mga magulang. Mga anak na nakikinig sa amin ngayon, pagka sinunod ninyo ang aral na ito, makinig, sumunod, gumalang sa inyong mga magulang, ang inyong nasusunod ay hindi tao kundi ang Diyos. Gaano kahalaga pagka ang mga anak ay marunong makinig, sumunod, at gumagalang sa kanilang ama at sa kanilang ina. Gaya po ng inyong narinig, ito ang unang utos na may pangako. Ano po ang pangako? Ang sabi, magiging maganda at mahaba ang inyong buhay sa lupa. Kaya mga kabataan, mga anak na nakikinig sa amin ngayon, dapat po ay natutupad ninyo yan. Napakahalagang kautusan na dapat matupad ng mga kabataan, ng mga anak. Ngayon, ang isa sa kahayagan o katunayan na ang mga anak, ang mga kabataan ay gumagalang at sumusunod, nakikinig sa kanilang mga magulang, halimbawa sa pamilyang Pilipino, ay yung salitang po at opo. Yun ay tanda ng paggalang nila sa kanilang mga magulang at sa mga nakatatanda sa kanila. Subalit, tatandaan natin, hindi yun sapat na dahil marunong tayong magsalita ng po o opo, katunayan na yon na iginagalang natin ang ating ama at ang ating ina. Ang mahalaga ay yung payo nila na wasto na payo ay nasusunod. Higit sa lahat, yung iniaaral nila na batay naman sa mga kautusan ng Diyos ay nagagawa at natutupad. Paano pa maipakikita ng mga anak ang kanilang paggalang sa kanilang mga magulang? Basahin natin ang sagot sa 23-22, Aklat ng Kawikaan, ganitong pahayag. Pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay at huwag hamakin ang iyong ina sa kanyang katandaan. Paano pa maipakikita ng mga anak ang kanilang paggalang sa kanilang mga magulang? Inulit ang sabi, pakinggan mo ang iyong ama. At huwag mo anyang hahamakin ang iyong ina pagka siya ay matanda na. Kaya huwag nating tutularan yung mga anak na lapastangan sa kanilang mga magulang. Hindi pinakikinggan ang wastong payo ng kanyang ama, ng kanyang ina, at yung iba naman ay hindi nila matanggap yung kasabihan na mother knows best. Hindi. Dahil sa nakapag-aral daw siya. Mas mataas daw yung kanyang edukasyon kaysa kanyang ama, kaysa kanyang ina. Kaya kung pagsalitaan niya yung kanyang mga magulang, ganun na lang. Ang isipan pa nga ng iba sapagkat marahil ay mataas ang pinag-aralan o kaya naman ay siya ang tinatawag ika nga na breadwinner sa pamilya, ang isipan ng iba yung magulang na ang makikinig sa kanila. Yung magulang na ang susunod sa kanya. Ay hindi po. Ang sabi po
sa binasa nating mga talata. At iyan naman ay kalooban ng Diyos. Makinig tayo, sumunod tayo, at gumalang tayo sa ating mga magulang. Ang exception lang sa utos na yan, kapag yung mga magulang ang ipinapayo, ang ipinagagawa sa kanilang mga anak, ay labag na sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Tatandaan natin yung sinabi ng ating Panginoong Kristo doon sa Mateo 10:37, ang sino mang umiibig sa magulang ng higit kaysa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Kaya, tatandaan natin, mga kabataan, mga anak na nakikinig sa amin ngayon, pagka ang ipinapayo ng mga magulang, wasto naman, walang malalabag na kalooban ng Diyos. Sundin natin. Pero kung ang kanilang sinasabi ay lalabag na ang kanilang ipinapayo, labag na sa doktrina, hindi natin dapat susundin yun. Alam nyo, sa bahaging ito ng ating pag-aaral, yung sinasabi sa Mateo 10:37, merong isang tao sa iglesia na ngayon papakilalang leader pa naman. Eh, Binigyan ng maling pakahulugan yan, talatang yan. At iyan ang parang ginagamit niyang batayan. Kaya daw niya itinakwil. Gina-justify niya yung ginawa niya sa kanyang magulang, sa kanyang mga kapatid. At sinasabi niya na ginawa daw niya yun dahil mahal niya ang Diyos. Mahal niya ang iglesia. Eh, Nalimutan niya, mga kapatid, na ang pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Na ang isa sa utos ng Diyos ay igalang ang ama, igalang ang ina. Kaya palaisipan tuloy sa marami na kailan kaya naging labag sa doktrina, sa aral ng Diyos? Kailan naging labag sa aral ng Diyos na yung magulang ay humihingi ng tulong? Yung magulang ay humihingi ng pagkakataon na makausap ang kanyang anak. Kailan naging labag sa doktrina yun? Kaya, mga kabataan, mga anak na nakikinig sa amin ngayon, ang mahalaga, masunod natin yung kalooban ng Diyos sa atin. Inuulit namin, kailangang nakikinig tayo. Kailangang sumusunod tayo. Kailangang gumagalang tayo sa ating mga magulang. Ano po ang naidudulot sa mga magulang kapag ang kanilang mga anak ay marunong makinig, marunong sumunod sa kanilang wasto pagpapayo? Pakinggan natin ang sagot dito sa Kawikaan sa 15, ang talata ay 20. Ang pantas na anak ay nagpapasaya ng ama, ngunit hinahamak ng mangmang ang kanyang ina. Ano po ang naidudulot sa mga magulang kapag ang kanilang mga anak ay marunong makinig, marunong sumunod sa ipinapayo sa kanila ng kanilang ama at ng kanilang ina? Ang sabi po sa talatang ating binasa, yung pantas na anak ay nagpapasaya ng ama o ng magulang. Totoo naman yan eh. Natutuwa ang mga magulang kapag ang kanilang mga anak marunong sumunod sa kanila.
gumagalang sa kanila. At ano po ang patutuo ng Biblia sa mga anak na gayon? Pantas. Katumbas ng matalino, natuto sa payo at saway. Eh, ano ang tawag ng Biblia doon sa humahamak sa kanyang ina, walang galang sa kanyang ama, walang galang sa kanyang ina? Ang sabi, mangmang. Pagka mangmang, ang ibig sabihin nun, walang alam. Eh, wag na nating tumbasan pa yan ng kolokyal na salita sapagkat hindi maganda. Kaya, mga kabataan, doon tayo sa pantas sapagkat natuto eh. Ano naman ang naidudulot sa Diyos, mga kapatid, ng pagsunod ng anak, ng paggalang ng anak sa kanilang mga magulang? Babasahin natin ito sa Levitico 19:32 sa 2001 edition ng Ang Biblia. Ganitong nakalagay doon. Titindig ka sa harapan ng may gulang at igagalang mo ang matatanda at katatakutan mo ang iyong Diyos. Ako ang Panginoon. Pagka pala yung pantas na anak, marunong makinig, sumunod, magalang sa kanyang ama at sa kanyang ina sapagkat nauunawaan niya, kalooban ng Diyos sa kanya yun eh. Ito pala ay pagkatakot sa Panginoon. Hindi ba mahalaga yun? Yung pagsunod mo, yung pakikinig mo, yung paggalang mo sa iyong ama at ina, katumbas nun, kapatid, ginagalang mo sino? Ang Diyos. May takot ka sa Diyos. Yan ang dapat na maging uri ng mga anak. Hindi yung mangmang at walang takot sa Diyos. Huwag nating gagayahin ang mga anak na gano'n. Ano pa ang inaasahan po ng Diyos sa mga anak? Sabihin pa natin, at sa mga apo. Unang Timoteo 5:4. Babasahin din natin yan doon sa 2001 edition ng Ang Biblia. Ganito po ang pagkakasalin. Ngunit kung ang sino mang babaeng balo ay may mga anak o mga apo, hayaang matutunan muna nila ang kanilang banal na tungkulin sa kanilang sariling sambahayan at gantihan ang kanilang mga magulang sapagkat ito'y kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Ano po ang inaasahan pa ng Diyos sa mga anak at sa mga apo? Ang sabi, banal na tungkulin nila na ano? Gantihan ang kanilang mga magulang sapagkat ito'y kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Ano po ang katumbas nung gantihan? Gawan ng masama? Hindi. Kupkupin, tulungan, mahalin, kalingain. Hindi yung itatakwil mo. Hindi yung dudustain mo. Hindi po. Hindi yung gagawan mo ng kung ano-anong masasakit na bagay, pagsasalitaan mo, gagamit ka pa ng ibang mga tao para siraan ang iyong magulang. Hindi. Ang tunay na lingkod ng Diyos, ang tunay na lingkod ng Diyos, marunong kumandili sa kanyang ama, sa kanyang ina, sa kanyang mga mahal sa buhay, sapagkat nauunawaan niya
Ito'y tungkulin niya sa Diyos. Huwag nating tutularan yung ibang mga tao na kapag ka ang kanilang mga magulang ay mahina na, uugod-ugod na, nag-uulyanin na, eh dadalhin na lang kung saan-saan. Ipaaalaga sa ibang mga tao. Ah, hindi. Ang tunay na lingkod ng Diyos ay hanggat makakaya niya. Lingapin niya ang kanyang magulang, ang kanyang ama at ang kanyang ina, lalo na sa kanilang katandaan, lalo na sa panahon ng kanilang kahinaan. Yan ay banal na sagutin ng anak sa kanilang mga magulang. Sa Ingles ay ang pagkakasalin dyan ay they should learn first of all to put their religion into practice by caring for their own family. And so repaying their parents and grandparents for this is pleasing to God. Kaya, mga kapatid, ulitin namin sa inyo sa mga nakaraan, ang pinag-aaralan natin ay kung paano magiging matatag ang isang pamilya, kung paano magiging matatag ang pagsasama ng mag-asawa, tungkulin ng asawang lalaki, tungkulin ng asawang babae, at ngayon naman, tungkulin ng mga anak. Kaya, ano po kung gayon? Ang isa sa pananagutan ng mga magulang para ang kanilang mga anak ay hindi lilihis sa mga kalooban ng Diyos, sa kanilang payo, hanggang sa kanilang pagtanda ay hindi sila hihiwalay. Pakinggan ninyo, 22:6. Turuan mong bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Tungkulin po, pananagutan po ng mga magulang na turuan ang kanilang mga anak. Kailan ang pagtuturo? Mula pa sa pagkabata. Pagka meron ng sapat na kakayahan na umunawa, magturo na. Ano po ang ituturo? Ang mga salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos. Ipakilala kung sino ang Diyos, kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano siya makapangyarihan, kung gaano kabuti na maging tapat sa Kanya at sa Kanyang mga kalooban. Kaya yung magulang, yun ang dapat na unang-una na matalino sa mga kalooban ng Diyos. Sila ang unang-una nakakitaan ng pagpapahalaga sa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Maaaring itinatanong po ng mga magulang, paano po kami magtuturo? Paano ang wastong pagtuturo sa aming mga anak? Pakinggan natin sa 6:4. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Paano po ang wastong pagtuturo? Eh, huwag masyadong mahigpit. Huwag masyadong mabagsik. Huwag masyadong mabalasik sa pagtuturo. Baka ang anak maibulid sa pagkamuhi o sa pagkagalit.
Alam ninyo, ang malaking suliranin ngayon ng mga magulang ay yung mga kabataan. Nakakalungkot nang matiwalag yung mga magulang kasama yung mga anak na naalis sa talaan. Marami pong nakararating sa amin sa kasalukuyan na yung mga bata ay totoo namang nawawalan na ng gana sapagkat nakikita nila yung mga leader, yung mga tagapanguna kung paano sa laulain ng iglesia. Ang mga kabataan, maraming nasira ang pananampalataya. Kaya napakalaki ng gampanin ng mga magulang na ang kanilang mga anak ay mabantayan, masubaybayan, maturuan, mapaliwanagan. Pero ano po ang ituturo sa kanila? Ano ang ipaliliwanag sa kanila? Ang sabi po ng Biblia, yung tuntunin at aral ng Panginoon. Mga kapatid, ano higit sa lahat ang dapat na ituro po ng mga magulang sa kanilang mga anak? Pakinggan natin sa Josue 24, ang talata po ay 15, ganitong pahayag. At kung inaakala ninyong masama, maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Ano po ang dapat na higit sa lahat na ituro ng mga magulang sa kanilang mga anak? Ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya kayong nananagot, mga ama, mga ina, kayong nananagot na ang inyong mga anak ay maakay ninyo, masubaybayan ninyo, magabayan ninyo tungkol sa matuwid at marapat na paglilingkod sa Panginoon. Kaya tama po ang ginagawa ng marami sa inyo. Kapag ka tayo ay sumasamba, kamukha nito, kayong nangunguna, kayong nagpapaalaala sa inyong mga anak na meron tayong mga pagsamba. Tama ang ginagawa ng maraming mga magulang na ang mga aral na kanilang natutunan, ang mga aral, tunay na doktrina, ito ang itinuturo at ipinangangasiwa naman nila sa kanilang buong sambahayan. Malulugi po ba tayo pagka pinagtalagahan natin? Pagka nanatili tayong matatag sa paglilingkod sa Panginoon? Pakinggan ninyo. Sa 103:17, aklat po ng mga awit. Ngunit ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan sa natatakot sa Kanya. At ang Kanyang katwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Hindi tayo malulugi, mga kapatid. Pagka ang ating sambahayan ay namalaging matatag sa paglilingkod sa Panginoon, pagka ang ating pamilya nabubuhay ng ayon sa mga kalooban ng Diyos, hindi tayo lugi. Bakit? Sapagkat ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan sa mga nakatatakot sa Kanya.
Sa Ingles, God's mercy is from everlasting to everlasting. Kayo na rin ang makapagpapatotoo, mga kapatid, kung paano nililingap ng Diyos ang sambahayan ng mga lingkod niya na namumuhay ng matuwid. Maraming mga pagsubok man na kanilang pinagdaraan, hindi sila pinababayaan ng Diyos. Kaya, mga anak, mahalin ninyo ang inyong mga magulang. Gawin ninyo ang buo ninyong makakaya para mabigyan sila ng kaligayahan hanggat kapiling pa ninyo sila. Huwag nating hintayin ang pagkakataon na kung kailan wala na sila, sasabihin natin sa kanila, mahal natin sila. Hihingi tayo ng tawad sa mga maling nagawa natin. Hindi ho, ngayon, ipakita sa kanila ang inyong pagmamahal, ang inyong paggalang, ang inyong pakikinig sa kanilang mga payo at saway sapagkat tungkulin ninyo sa Diyos yan. Kaya pagpalain sana ng Diyos ang sambahayan ng mga nakikinig sa amin ngayon. Saan man kayo naroroon, mga kapatid, dalawin kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Basbasan kayo sa araw-araw ng inyong pamumuhay. Patatagin ang pagsasamahan sa inyong pamilya, sa inyong sambahayan. At nawa, dumaan man tayo sa marami pang pagsubok ng ating pananampalataya. Gagawin natin ang lahat ng ating makakaya. Nabuo ang ating pamilya, ang ating sambahayan na maninindigan sa paglilingkod sa Kanya. Yan ang ating leksyon, mga kapatid. Tumayo kayo at tayo'y mananalangin. Panginoon na aming Diyos, salamat ng marami sa iyo. Walang sawa kang nagtuturo at gumagabay sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Patuloy mo kaming inaakay sa matuwid na landas na maghahatid sa amin sa pangakong bayang banal pagdating ng araw ng paghukom. Aman Diyos, huwag ka pong magsasawa. Ipagmalasakit kami, akayin kami, pangunahan kami, sapagkat mapagkulang kami, Ama. Wala kaming magagawa sa ganang aming sarili. Ikaw ang tangi naming pag-asa na makatutulong sa amin. Basbasan mo, una po ang mga magulang. Huwag mo sana silang pababayaan. Kung ang iba'y naghahanap buhay, lalo mo silang pagpalain. Patatagin ang pagsasama ng mag-asawa. Aman Diyos, tulungan mo sila sa pangangasiwa, pangunguna sa kanilang pamilya. Bigyan mo sila ng kapangyarihang kailangan upang maakay nila ang kanilang buong sambahayan sa matuwid at marapat na mga paglilingkod sa iyo. Kasunod mong pagpalain at basbasan ang mga kabataan, ang mga anak, mamalagi sanang may banal na takot sa iyo. Paghanda mo sila ng isang mabuting kinabukasan, ng isang pinagpalang kapalaran
upang malwalhati ang iyong pangalan. Kailanman huwag mo silang ibibigay sa masama, Ama Diyos, lalo na sa panahong kasalukuyan. Nawa po gamitin mo ang aming mga pagsamba para lalo namin silang magabayan. Ang iyong mga salita, dito sila mabuhay upang sa tuwina maging dapat sa iyo. Sino man ang may karamdaman, Ama, pagalingin mo po at ang aming mga suliranin, ang mga pagsubok na aming dinaranas. Alam namin hindi mo kami pababayaan. Ama, sumasampalataya kami. Tinanggap namin ang iyong mahalagang basbas. Salamat po sa lahat ng iyong mga kabutihan sa amin. Patawarin kami sa aming mga pagkakasala. Magalang naming hinihiling po ang lahat. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.